Huling Biyernes ng 2023, ano kayang aasahan nating galaw sa presyo ng produktong petrolyo at LPG pagpasok ng bagong taon? Nakasalang sa Balitang Hali si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga at advance Happy New Year po sa inyo. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din ho sa ating mga kababayan. Opo, ano po forecast nyo sa magiging presyo ng produktong petrolyo sa unang linggo po ng 2024? May inaasahan na tayo. Sa kerosene ho, sigurado may chance na ho na magkaroon ng rollback. Subject lang ho yung estimate na yan na magbago for the last trading price ngayong araw na to. Pero medyo may kataasan na ho yung chance na magka-rollback yan. Kulang-kulang ho, more or less, aabot ho siguro ng 90 to 1 peso. Ang diesel ho, posible ho magka-rollback ng konti, hindi ho sobra ng 30 centavos. Ang estimate ko dyan. Ang gasoline ho, alanganin pa ho. Kailangan ho natin hintayin ang last trading price ngayong araw na to para ho magkaroon ho tayo ng idea kung talaga magkakaroon ng increase or decrease. May epekto pa rin po ba yung pag-iwas ng mga oil tankers sa Red Sea sa presyo ng produktong petrolyo sa atin? Pansamantala ho talaga yan. Na-experience natin ngayong week kasi almost 2 weeks ago nagkaroon ng sitwasyon na yan. So na umepekto na ho this week yung increase na yan. Pero as I mentioned, pwede ho tayo magka-rollback ho next week. So temporary lang ho yun. May mga report ng lumalabas na nag-resume na ho yung shipping lane na subject ng problema na yan. Iyan naman ay alam natin before na solusyonan yan. So agaran din ho ang nakita nating solusyon ng mga shipping industry dyan. So hindi na ho natin inaasahan talaga na magpuprolong pa unless may mga new wave lang ho ng attack dun sa mga ships na dumadaan sa area na yun. Okay. Director Abad, nabanggit niyo po kanina yung tungkol sa liquefied petroleum gas o LPG. Ano ho ang pagtayanin niyo sa presyo pagpasok ng bagong taon kaya? Ang seasonally, mayroon mo talagang kataasan ang LPG price. Mula ho yan, September hanggang March ho. Minsan umaabot ng April next year. So, inaasahan pa rin ho natin sana na meron tayong ine-expect pa rin na hindi konting increase, pero at least na mamimaintain ho yung level na to na medyo may kataasan hanggang March ho to April next year. But of course, as we observe doon sa liquid petroleum products, sunod-sunod ho ang naging rollback dahil nga doon sa lumalabas na report, consistent ho yan sa OPEC oil market report, sa Global Plus report, na nagkakaroon ho ng oversupply. Inaasahan ho yan first quarter ng 2024. In fact, nasundan ito, na-confirm ito dahil nag-announce nga ho talaga ang OPEC Plus na magbabawas sila ng 900,000 barrels. In addition pa ho yan doon sa existing ngayon na 1.3 million barrels na hindi nila tinanggal nila sa production way back May of this year. So, isa ho talagang pangitain niya na talagang na magkakaroon ng oversupply sa crude oil at gumaganda ho ang presyo sa LPG. Yun nga lang, ang LPG ho, galing din ho yan ng crude oil. So, baka lang ho magkaroon ho tayo ng rollback unless mag-implement ho talaga itong OPEC Plus ng pagbabawas come January next year ng 900,000 barrels. At yan ho, magkakaroon ho tayo ng masyadong balance ho. Okay. Very tight balance ng supply and demand. Sir, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin sa Balitang Hali. Magandang tanghali ulit. Yan po naman si DOE OIMB Director Rino Abad. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.